Hello guys, I'm George again. Today I will show you how to set up a website email address using your GoDaddy domain name and forward it to your personal email address. With the help of Zoho Mail, remember the spelling Zoho, hindi yan yung name ng hotel. So what are the reasons using website email address? Number 1, it gives you right impression. A website domain name shows the world your company is established and professional. Compared to generic email address, it raises doubts whether you're a real company or not. Second, it shows corporate image, which means your potential client will treat you fairly. Third is, it builds credibility and trust. If you're using your website domain name, you will remove the idea to your client of those people who were scammers. Hence, you're providing sense of security and reassurance to your customers that your business is legitimate. It is inexpensive and easy. You can set it up in a minimal effort. Last is promote brand awareness. Every time you send an email, you're promoting your business, not your Gmail, not Yahoo or Hotmail and other generic email addresses. So let's start now how to set up a website domain name using your GoDaddy account. First, we will go to zoho.com para ma-set up natin yung webmail natin. Pwede nyo type dito Zoho since may shortcut ako dito. Ito na lang click ko. Okay, then after that, you can click sign up for free kung wala ka pang account dito sa Zoho. Kung meron na, click login lang. Pag wala ka pang account, usually create ka ng mag-register ka lang. Step by step, i-guide ka naman yan. Pero pag meron na, ganito lang ginagawa ko. Okay, andito na tayo sa Zoho. Click mo lang yung mail. So, wala tayo pa yung email dito. So, after that, right-click nyo yung gear na dito, yung settings. Select control panel. Since na may account ako, iba yung interface nito. Bali, ang mangyayari nito, step by step, i-guide kayo hanggang maka-create kayo ng isang account. Okay, kaya ito shortcut lang to para makita nyo. Pero same pa rin yung result. Mag-guide pa rin kayo. Ito, hindi ko na matanggal to, kaya andito na siya. So, gagawin ko na lang, i-connect ko yung domain name ng GoDaddy dito. So, ang gagawin ko, i-click ko tong add domain. Ga-appear to. Then, i-click ko lang dito yung domain name ko. Yung georgehardilesa.com. Click OK. Then, i-verify natin yon. Okay, verify your domain. Click nyo lang to. Ito yung step by step na gagawin nyo. Okay, click nyo yung GoDaddy dito sa DNS. Then, itong mga CNAME na to, itong kailangan natin na i-encode dun sa GoDaddy for verification. So, itong kailangan natin. Natandaan nyo palagi yan. Yung CNAME. Then, punta tayo ngayon sa GoDaddy. Since na meron ako dito. Click ko na lang to. Tapos, sign in lang kayo sa GoDaddy account nyo. Ayan. Then, click nyo tong sa domain, yung manage. After that, click nyo tong settings. Tapos, click manage DNS. Ayan. Yung records na to, dito kayo maglalagay. Yung dito, yan yung ilalagay natin doon. Okay. Then, click natin tong add. Then, click natin yung CNAME. Copy lang natin to. Then, paste here sa host. Then, copy din ito. Right click, copy sa destination, points to. Okay. Then, save. Ito na siya, yung record niya. So, balik tayo doon. Then, click natin yung verify CNAME. Okay, sasabihin dito, may check na green, you have now verified your domain. Pag ito wala pang di pa nagagawa, step by step to gagawin niya yan. Kaya pwede kayong proceed or skip. Tingnan natin proceed to add users. Dito naman, mapapansin nyo, fill up nyo lang yung form pag hindi pa kayo nakagawa ng email. So pag meron na, pwede na kayo mag-skip na lang. So, pag wala pa, fill up nyo yan, tapos gawa kayo ng emailan nyo. Wag na tayo, meron tayo, skip na yan. Okay, ito namang sa configure email delivery, ito ang tandaan natin, MX Records of Zoho.
Yung kaninang ginawa natin for verification to ng Zoho mail mo pupunta sa domain ng GoDaddy. Ito yung verification niya na nakuha natin kanina. So ngayon naman ang gagawin natin ay yung MX records para magkaroon tayo ng email address. Okay, ito ang tandaan natin yung address tsaka hostname na to tsaka yung priority. So next na gagawin natin ay domain provider. Select nyo lang yung GoDaddy. Then nandyan yung instructions kung paano. Balik ulit tayo sa GoDaddy. So in procedure, add lang natin to. Then select nyo yung MX. Okay, pagka-select nyo ng MX, andito yung ito. Select nyo to, then lagay nyo lang dito sa host na @. Okay, then balik. Kunin nyo to sa address, right click, then copy, then paste sa points 2. Okay, then balik ulit. Yung priority is 10. Right click, copy, then paste sa priority. Alright, then save. Ayan na siya yung record niya. So, ganun ulit gagawin natin. Same dito. Ito naman ang ita-transfer natin dun sa GoDaddy ulit. Copy-paste nyo lang yan. Punta ulit sa MX. Then dito sa host at then ito ulit. Copy. Then paste sa points 2. Then tandaan nyo yung priorities 20. Then right click, paste, then save ulit. Ayan na siya. Okay, ito na yung record ng MX mo, yung email mo. So after na ma-encode yan, pag first time mo palang mag-encode ng MX dito, mapapansin mo yun sa GoDaddy mo, mayroong MX na record pa dito, na which is yung sa GoDaddy mo yon na record ng MX. After mo ma-encode ditong MX ng Zoho, i-delete mo lang yon dito, makikita nyo yun. Usually nandito sa taas yun. Click mo lang tong pencil, makikita mo yung delete icon. Delete nyo lang yung dalawang record na yon. Okay na yon. Then, after that, click nyo yung next. Usually, click nyo lang yung next dito. Skip nyo na yan. Magko-confirm siya, your basic setup is complete. So ngayon sa interface na to, click nyo tong settings, tapos punta dito sa email forwarding and IMAP. So ito ngayon ang details na kailangan nating i-encode sa Gmail. So punta tayo sa Gmail, itong settings icon, click mo yung settings. Then click itong accounts and import. So makikita niyo dito yung add POP. Then dito sa IMAP. Okay, click muna natin itong POP. So ngayon yung email address na ilalagay natin, which is yung ginawa nyo dun sa Zoho Mail. Ito yon, kasama yung sa domain name nyo. Type nyo lang yung username, yung itong nilagay nyo dito sa email web name nyo. So sa akin, click ko lang kasi meron na. Tapos type nyo yung password nyo. Kung ano yung password na nilagay nyo dun sa pag-create nyo ng domain name nyo. Then ito, palitan natin to. Ito yung kailangan natin tandaan na POP. So punta tayo dito, yung info ng POP. Ito yun Okay. Copy. Then tandaan nyo tong port 995. Punta tayo doon. Right click, then paste. Ayan na yun. Then, select nyo sa port 995. So, click nyo lang tong always secure connection. Then, label incoming messages. Then, click add account. Okay, your mail account has been added. So, yes, click nyo lang to. I want to be able to send mail as admin. Okay, next step. Then, name. Okay, next step nyo lang to. Then SMTP server naman, yun ang lalagay natin. So balik tayo dun sa Zoho Mail. Ito yon, outgoing server. Highlight nyo to. Right click, then copy. Tandaan nyo itong port 465. Then SSL.
Okay, balik ulit tayo sa Gmail. Palitan natin tong SMTP server. Yon. Tapos, ano yung port? Port is 465. Then, select yung SSL. Then, yung password natin. So, sa akin, naka-automatic na to. So, add account. So, mali yung kan. Okay, ito palang username natin. Kailangan mo yung kung ano yung sa email ad na ginawa na kasamang domain name. So, ito yon. Select natin, add account. Ayan na siya. Ito pala, may dalawang option tayo dito. It's either na i-click mo yung code dito para ma-verify or i-click mo yung link dun sa email na send sa Zoho Mail for verification. Okay, then punta tayo sa Zoho Mail. Ito na yung galing sa Gmail. So, click mo to. Nandito yung confirmation. Okay? So, gawin muna natin, select mo lang tong link. Then, ayan na. Confirmation, click confirm. Ito na yung email ad mo, admin@georgehardilesa.com. Then, balik ulit tayo doon. Kunin mo yung confirmation code na to. Right click, then copy. Balik tayo doon sa Gmail, verify. Then, click verify. So, na-verify na yung email address mo. So, ngayon naman, iti-test natin siya. Okay? So, let's compose to, kunyari, dito pa rin sa Gmail natin. Click ko lang yun to sa akin. Tapos, select nyo kung saan nyo gusto yung generic na Gmail nyo or yung ginawa nyo. Ito yon, admin. Then, subject, test, confirm test, then send. Refresh natin. Okay, loading siya. Ayan na. Send na natin yung, ito na yung webmail mo. Select ito na yung confirm test from George Hardilesa, admin@georgehardilesa.com. Click reply. Then send. Okay, makikita natin dito kung nag-reply siya. Ayan, George Mito. Test. Alright, test. Okay. So, ngayon, okay na tong email address natin. So, professional na ang dating, hindi na generic siya. Pero gamit mo pa rin yung Gmail mo. So, this is how to set up a website email address using your GoDaddy domain name with the help of Zoho Mail. Ulitin ko Zoho, hindi yan yung pangalan ng hotel. Okay? So, thank you again for watching this video and see you on the next video tutorial.